بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy po ng ating pagtatalakay sa aklat ng ating butihing doktor na si Sheikh Ad-Doktor Ahmad Al-Qadi hafidhahullah, ang kanyang aklat na Al-Aqida Al-Muyassara min Al-Quran min Al-Kitab Al-Aziz wa Sunnah Al-Mutahhara. Last week po, sa huling episode ng ating pagtatalakay sa aklat na ito, nabanggit po natin na yun nga na natapos nating talakayin ang 6 na haligi ng ating iman, pananampalataya. Natapos natin, dinitali natin ang pagdidiscuss, pagtatalakay sa 6 na haligi na ito sa loob ng 32 episode. So ngayon naman, pagkaraan niya, matapos ang pagtatalakay sa 6 na haligi, ay idinugtong niya ang ilang mga paksa, mahalagang paksa na may kaugnayan din sa akida o saping akida. At ito ang ating mga tatalakayin. Maaring 7 o 6 na paksa, pagkaraan ng 6 na haligi ng paniniwala. At ito ay mahalagang paksa, no? At mapupulutan natin ng aral at kabilang din sa mga pangunahing paksa. No? Pangunahing paksa sa mga usaping akida. At una nga rito, tinalakay niya ang hinggil sa Quran. Ang Quran, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit niya ito binukod-tangi? Natalakay natin sa mga katangian ni Allah, itong yung pananalita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dinugtong niya ito dahil ang Quran kabilang to sa mga usapin na kung saan naligaw dito ang mga sekta dahil sa mga mga ligaw na pamantayan nila o kaya saligan sa akida. So tinalakay niya ang paksa hinggil sa Quran. So bago 'yon, tinalakay ng ating Sheikh kung ano yung kahulugan, ang kahulugan ng Quran. So tandaan natin, sabi niya, Al-Quran kalamullah. No, ang Quran, itong Quran na itong walwalhating Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong batayan? Napakaraming batayan, katibayan mula sa Quran at hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ijma ng mga salafus salih na nagpapatunay na ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang dito ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Surah At-Taubah verse 6. Anong ibig sabihin? Kung ang isa sa mga musyrik ay humihingi sa iyo ng pangangalaga, magkagayon ipagkaloob mo sa kanya ang pangangalaga hanggang kanyang marinig ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may isang musyrik na humihingi ng pangangalaga, ay pagkakaloob natin na sa hangarin natin na makapagbigay tayo sa kanya ng da'wah, paghikayat, marinig niya ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala upang tanggapin niya nawa ang relihiyong Islam. So kabilang din sa hadith na nabanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Subhanallah. Wala bang isang lalaki, no, isang tao na dadalhin niya ako sa kanyang kaum, mga tauhan, no, sa kanyang tribo upang may palaganap ko ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uballighu kalama rabbi, upang may parating ko sa kanila ang Quran, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinatutuhanan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Quran ay salita ng Allah, hindi pangkaraniwang salita, dahil ito ay ipinahayag, ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang kanyang salita, bilang mensahe, bilang kapahayagan, revelasyon, wahi, no, mula sa kanya patungo kay propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. So bilang karagdagan sa kahulugan ng Quran, no, kahulugan ng Quran, ayon sa pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, no, sinasabi nila na ang Quran kalamullahi ta'ala hakikatan, hurufuhu wa ma'ani la yushbihu kalamal makhlukin, munazzal ghairu makhluk. Ano ibig sabihin nito? Ila akhir maqalu. Ang Quran ay totoong salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga letra at ang mga kahulugan nito. Ibig sabihin, ang Quran, yung mga letra nito, yung mga huruf, yung mga ma'na, kahulugan, yung mga kahulugan ng ayat, itong lahat ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ay nagsasalita. Isa sa gawain, kilos, na ginagawa ni Allah ayon sa kanyang karunungan, ayon sa kanyang karunungan at kapasyahan, kagustuhan, ay ginagawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Natalakay natin ito sa asma wa sifat. Inna Allah fa'alu lima yurid. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa niya ang ano pamang gawain na kanyang ninanais. Ninanais niya siya magsalita, nagsasalita si Allah, ay gagawin niya dahil siya ay Panginoon. Dahil siya Panginoon. At kabilang sa mga gawain kilos niya ay ang pananalita, nagsasalita siya. At kabilang dito ang Quran. Kabilang dito ang Quran. No, ang halimbawa, alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fi. Ito ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang huruf at ang kanyang mga ang kahulugan, no? Walang kahalintulad sa mga salita ng nilalang, no? Walang kahalintulad. Munazzal ghairu makhluk. La yushbihu kalamal makhlukin, wala siyang kahalintulad ng mga salita, yung mga salita na sinasalita ng mga ninalang, hindi kahalintulad ng pananalita o salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Munazzalun ghairu makhluk, ipinahayag ghairu makhluk, hindi nilikha. Hindi nilikha. Napaka-importante. Bibigyan natin dito na din. Dahil ang mga mutakallimun, yung mga taong nalihis, no, nalihis na gumagamit sila ng ilmul kalam, mga logical basis, humantong ang pananaw nila sa Quran o ang Quran na ito ay makhluk, nilikha daw, subhanallah. Ito ay lihis, ligaw, hindi po ito tama. Dahil ang Quran ay salita ni Allah, at ang salita ni Allah ay katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, pananalita. At hindi nararapat na ang katangian ni Allah ay maging makhluk. Yun ang paliwanag sa paksa na ito. Ang Quran ay salita ni Allah, no? Salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kalam, sifa na kalam, pananalita ni Allah ay katangian niya. So hindi marapat na isa sa mga katangian niya ay maging makhluk, nilikha, ta'ala Allah. No, kataas-taasan, kaluhalhati ang kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanilang inaangkin sinasabi, itong mga lihis na sekta. So itong Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na ibinaba ghairu makhluk, no, ghairu makhluk, ibig sabihin hindi siya nilikha, at napakaraming katibayan, napakaraming dalil, no, napakaraming dalil na nagpapatunay hinggil dito. So ngayon naman mga kaibigan, mga kapatid, ating tatalakayin, babanggitin ngayon ang mga sekta na kung saan nalihis, naligaw sa paksang ito. Ibig sabihin ang Quran at ang pananalita, kisifa na kalam, pananalita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dalawang kategorya ng grupo na naligaw sa paksang ito. Una, lubos ang kanilang pagkaligaw sa paksang ito. Pangalawa, mga sekta na hindi kahalintulad ng pagkaligaw ng unang babanggitin natin na mga grupo, no, na nalihis na naligaw sa paksang ito, ibig sabihin ng Quran at ang kalam, sifatul kalam. Ang unang kategorya ng mga grupo na nalihis ay ang Jahmiya at Mu'tazila. Itinanggi nila, talagang totally na sinabi nila, pinaniwalaan nila na ang Quran ay ito ay makhluk. Hayagan nilang sinasabi na ang Quran ay makhluk, nilikha. So sa panahon ni Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, Imam Ahli Sunnah wal Jamaa, ay isa sa pagsubok, no? Isa pa pagsubok na pinagdaanan niya, naranasan niya dahil sa kanyang panahon ay nakakarami ang mga Mu'tazila sa kanyang panahon, ay ipinilit nila, no, nakipag-alyansa sila sa mga amir, mga leader
na pinipilitin ng mga ulama na sabihin ang paniniwala, ang akida na ang Quran ay makhluk. Subhanallah. At kung sino mang hindi niya sabihin, hindi niya paniwalaan, ang pananaw na ito ay kanilang ikinukulong at pinapalo, no, pinaparusahan. Pero subalit si Ahmad ibn Hanbal ay hindi siya nagsurrender, hindi niya sinurrender ang paniniwala na ang Quran ay salita ni Allah na gayrong makhluk, no, hindi nilikha. Subhanallah, hindi niya binitawan, sinurrender ang paniniwalang ito. Kaya siya tinagurian na Imam Ahli Sunnah wal Jamaah dahil sa katatagan niya, katatagan niya sa pagsubok na ito. Subhanallah. Hanggang sa ang mga leader ang sumurrender na palabasin na lang siya sa kulungan dahil sa kanyang paninindigan, subhanallah, sa kanyang doktrina, sa kanyang pananaw. So ang unang nalihis, naligaw ay ang Jahmiya at ang Mu'tazila. Ang pangalawa naman ay yung mga sifatiya katulad ng Kullabiya at Asy'ariyya at Maturidiyya. Anong pananaw nila? Nakakalito ang pananaw ng mga ito, particularly ang mga Asy'ariyya at Maturidiyya. Sinasabi nila na ang salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay isang ma'na an-nafsi. Ibig sabihin katangiang pansarili lamang, no, katangiang pansarili lamang na hindi kailanman hindi mahihiwalay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano man ang sinasabi niya, niwiwika niya, sinasalita niya, ay ito ay pahiwatig lamang hinggil sa pansariling pananalita ni Allah. At yung mga binibitaw o kaya sinasalita ni Allah ay nililikha daw niya. Nililikha niya. Ito ang isa sa kahulugan ng kanilang pananaw. Pero ang katotohanan din ng pananaw na ito ay ang resulta nito, ang Quran ay ganun din, makhluk, nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit may pangangatwiran lamang sila. Nangangatwiran lamang sila ng ilang katwiran para hindi sila mahalin tulad sa Jahmiya o di kay Mu'tazila. Pero ang resulta din ng kanilang pananaw ay ang Quran ay makhluk. Ang Jahmiya at Mu'tazila ay itinanggi nila, no, ang Jahmiya at Mu'tazila nga pala ay itinanggi nila ang pananalita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, no, itinanggi nila. Lalo na ang mga Jahmiya, sinasabi nila si Allah ay hindi nagsasalita. Yun ang pananaw ng Jahmiya at Mu'tazila, at ganoon din ang Quran ay makhluk. Subalit itinanggi nila, no, nag-iningkar nila, itinanggi nila na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsasalita. Itong mga Asy'ariyya at Maturidiyya, Kullabiya, hindi nila itinanggi ang pananalita ni Allah. Subalit nagbigay sila ng ilang interpretation, pagpapaliwanag na ang salita daw ni Allah ay sa kanyang daw pansariling katangian at ano pa mang ipinapahayag niya, ito ay nililikha lamang niya, mga kahulugan na kanyang nililikha. Subhanallah. So ang resulta nito ay ang Quran ay makhluk, no? Ibig sabihin yung boses na narinig ni Adam nung siya sa paris na kinakausap ang ating amang si Adam, ito ang mga boses o salita na nilikha. Ganon din si Musa. Yung boses, yung tinig na narinig niya, ito ay nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kaluwalhatian kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ating pananaw, Ahlus Sunnah wal Jamaah, si Allah ay nagsasalita. Kailan niya naisin, kailan niya ginugusto, dahil siya ay Panginoon. Inna Allah fa'alu lima yurid. Tunay na ginagawa ni Allah ang ano pa man kanyang naisin. So si Allah ay nagsasalita, naririnig, at may huruf, may mga letra, at mga tinig. At ito pinatunayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad ng ating nabanggit kan, hatta yasma'a kalam Allah, hanggang sa marinig niya. Ibig sabihin narinig ang salita ni Allah, ang tinig ni Allah. Hanggang marinig ang salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So napakalinaw. Ganun din sa aya na nabanggit sa ibang aya na tinawag niya si Musa, ya fanadaynahu o ya Musa, mga salita na naririnig.
no, nagsasalita, si Allah subhanahu wa ta'ala ng salita, naririnig, at may mga huruf, at ito ay hindi makhluk. At hindi makhluk. Taliwas sa pananaw ng Asy'ariyah at ng Maturidiyya dahil sa ilmul kalam na ito, mga pamantayan, mga logical basis na walang batayan mula sa Quran at Sunnah ay nalihis sila, naligaw sila at nalihis sila sa pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. No? Makikita natin na puro logical basis sa kanilang pagtatanto, pagpapatibay sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito po ay salungat sa pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, no? Lalong na sa Quran, salungat ito, lumalabag, sumasalungat sa mga katibayan mula sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na katulad ng ating nabanggit na ipahayag. So hanggang dito na lamang, ito yung mababanggit natin, may lalahad natin patungkol sa paksang Quran at yung sifa na kalam, pananalita ni Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah next week, dudugtungan natin ng ibang paksa, at ang paksa na isusunod natin ay isa ring mahalagang paksa, no, na kabilang sa mga usapin sa akida, yung tinatawag na ru'ya, yung ating makikita si Allah subhanahu wa ta'ala masusulyapan sa kabilang buhay, yung tinatawag na ru'ya. No, at ito ay tatalakin natin sa susunod na episode, na dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin nawa tayo ni Allah sa dalisay, tamang akida, doktrina at manhaj. Wa akhiru dawana alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.